Kaya kung nagpaplano kayo magtayo ng pogo dito sa syudad ng Baguio, wag na lang kayo mag-attempt kasi hindi talaga kami papayag. Ito ang matapang na paninindigan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa gitna ng mga kontrobersiyang kinasasangkutan ng mga operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operators o POGO sa Pilipinas. Pag-amin ni Mayor Magalong, unang taon pa lang niya bilang alkalde ng Baguio City hanggang nitong nakaraang taon, marami pa rin mga lumalapit sa kanya na humihingi ng permit para makapagtayo ng POGO sa lungsod. Marami na akong tawag, pati sa mga kaibigan ko, pati sa mga iba't ibang mga tao, pero hindi talaga ako pumayag niya. Kaya maghintay na lang kayo na mapalitan ako bago kayo magtayo. We are a character city. Kaya lang, forget about it. At syempre, may inaalok umanong pera ang mga gustong mag-operate nito sa lungsod. Syempre, merong kaakibat lagi yun. May kaakibat lagi yun. Binabanggit naman sa akin. Pero sabi ko nga is, wag na lang kayo mag-attempt dahil hindi talaga kami papayag dito sa syudad ng Baguio. Ayon pa kay Mayor Magalong, may karapatan naman ang mga lokal na pamahalaan na tanggihan ang mga paglalagay ng pugo sa mga lugar na kanilang nasasakupan. Ito ay kahit sabihin pang aprobado at may permit ng nakuha mula sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Maski na pinayagan pa ng PAGCOR, kailangan may konsultasyon sa local government. Hindi basta-basta. Meron talaga dapat conformity ang local government. Samantala, maging ang mga residente ng Baguio pangunahin ang mga kabataan sa lungsod ay hindi rin pabor na magkaroon ng POGO sa City of Pines. Agree ako kay Mayor na wag po muna magka-pogo dito sa Baguio. Kasi siyempre bilang kabataan, lagi kaming active sa social media. So kitang-kita po namin yung transition from Alice Go sa Tarlac papunta sa Pampanga. And for me po, na resident ng Baguio, it would hurt na parang malalaman mong may ganitong illegal activities. Hindi po ako pabor kasi first and foremost po, sa tingin ko po, wala pong magandang maidudulot po ang pogo sa Baguio. Mas lalo na kung ang dulot lang naman nito is mostly negative lang naman sa mga kabataan natin, sa komunidad. Grace Doctolero, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.